Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Junid. Welcome sa panibagong episode ng ating vlog. O yan, yung mga pro-impeachment, nasaan kayo ngayon? Yung mga yaw-yaw ng yaw-yaw dyan, kuda ng kuda. At laging sumisigaw ng accountability, transparency. At laging inaatake ang budget ng Office of the Vice President. O eto na, naglabas na ng report ang COA. Ang COA ang naatasan o katangi-tanging ahensya na naatasan na mag-audit ng budget ng bawat departamento. Walang iba kundi COA. Sila lang ang nag-audit, hindi ang mga congressman. Wala kayong karapatang mag-audit, no? Eto, naglabas na ng report ang COA. Unmodified opinion. Ayan po ang opinion ng COA pagdating sa financial statement ng Office of the Vice President. 3 consecutive years, 2022, 2023, 2024, fairly. Walang daya ang ibig sabihin, fairly. Unmodified. Yan po ang grado ng Office of the Vice President according po sa COA. At ikalawang pag-uusapan natin, eto na naman. Boying Rimulya, ikaw talaga, Ayan, sinasabi, posible umanong may koneksyon ang kampanyang War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Anak ng teteng, nakakaano to ang sarap pikutin ng tenga Idadamay na naman ang Duterte diyan sa mga nawawalang sabungero. Kita mo, parang napanood na natin to di ba? Parang yung kay Kibuloy, tas idadamay si Vice President Sara, dadamay si Pangulong Duterte. Di ba, napanood na natin yan? At may testigo lumabas. Di ba? Alias Totoy. Nung nakaraan may testigo rin alias Rene. Di ba? Anak na. Antindi nyo? Hindi pa kayo nadala, no? Hindi kayo nadala kay alias Rene? O eto na naman. Iko-connect nyo na naman ang Duterte. Sige, pag-usapan po natin yan. Pero bago yan, paki-like mo muna ang vlog na to. At huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay? At kung gusto nyong mag-join dito, mag-member dito sa channel, pindutin nyo lang yung join. Alright? Unahin na po natin itong si Vice President o ang OBP. At ito po yung hatol ng COA. From 2022 pala up to 2024, ang grado ang binigay na grado ng COA ay unmodified. Napakaganda po ito. Ngayon itong 2025, hindi pa tapos ang taon ng 2025, maaring 2026 na yan, lumabas ang report niyan, Alright? So, dito po sa report ng COA, ito po, ayan. Commission on Audit. Pangalawang page po ito. 4 na page bali ito Ito yung unang page. Ito pangalawa. So babasahin po natin yung opinion na. Kasi 4 na page yan, Ayan po yung 4 na page. So dito po sa second page, dito sa second paragraph, okay, basahin natin. Bali third paragraph na. Yan, dito sa opinion, pangalawang paragraph. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly. Ibig sabihin, walang dinaya o walang dinoktor. Fairly in all material respects the financial position of OBP as at December 31, 2024 and its financial performance, cash flows. Maayos yung cash flows.
yung kuha ng pera, pagpasok ng pera at paglabas ng pera. Kompleto, Ricardo, ang detalye. Alright. Changes in net assets / equity and comparison, lalakihan ko nga, maliit of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standards IPSAS. IPSAS. Ayan po. Kumbaga, pasado po sa standard. Maayos yung cash flow at fairly. Okay? So, meron pong bagong spokesperson ang Office of the Vice President. Ito po, si Attorney Ruth B. Castelo. Nag-press con siya kahapon at ito yung sa ilang statement niya, no? Ayan. For the last 3 years, since 2022, puro unmodified opinion ang binibigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, unmodified opinion, maayos ang submission ng financial statements na ginawa. It's fairly presented. It is honest. It is transparent. Transparent. Naghahanap ba kayo ng transparency, mga congressman? Ayan, no? Sabi ng COA, it is transparent. Asan pa? Ano pang gagawin nyo? Ito po, pwede pong i-present ito bilang ebidensya diyan sa impeachment trial. Ewan ko lang, pero pwede siguro. Kasi in-audit na in-audit na po. Ayan ang audit. Yung confidential fund. Na-audit na yan nakaraan Alam ko, 2023 yan unmodified din ang binigay Dito po sa pag-o-audit ng COA, meron akong narinig na parang tatlong klase ito itong pag-o-audit ng COA. Una, financial statements. Pangalawa, performance. Pangatlo, compliance. Okay, yung performance yata, halimbawa, sa DepEd, no? Mayroon kang programa na mamibigay ka ng laptop. Ibig sabihin, naka-purchase ka na ng laptop, pero hindi mo pa rin hindi mo ma-distribute or mabagal ang distribution. Maaring bigyan ka ng grado ng parang late o parang ang tawag nito, parang poor ang performance kasi ang bagal ng distribution mo. Anong petsa na? Ganun po yung gagawin naman ng COA tungkol sa performance. Pero ang importante kasi itong financial, yan po yung nasa impeachment yung financial statements ng confidential fund. 2024 wala na pong confidential fund. Hindi na po binigyan ni Tamba. Kasi siya may-ari ng pera ng bayan, si Tamba Hindi na po binigyan. Kaya wala nang confidential fund sa 2024. Alam ko, 2023, unmodified na ang binigay. So ito, pwedeng magamit ito sa lahat yan. Magagamit yan. From 2022 until 2024, magagamit po yan sa impeachment trial. At yung mga sigaw ng accountability, transparency, ito, maayos ang paggastos ng Office of the Vice President. Kung wala kay tiwala sa COA, demanda nyo yung COA. Demanda nyo. Di ba? Ngayon, tanong natin, kayo, nasan yung accountability nyo? Yung transparency nyo, mga congressman. Mga honorable. Honorable kayo, di ba? Nasaan? Tignan nyo yung mga Facebook nila. Kung mayroon silang mga programa, mga proyekto.
tignan nyo rin kung may report ng COA silang pinopost. O, nasaan na yung report ng COA sa inyo? Wala, di ba? O. Eh kasi hindi man kayo ino-audit. Di ba? Ang Office of the Vice President, alam nyo kung magkano pondo. 700 something million. 'Di ba? Yan ang pondo ng Office of the Vice President this 2025. Yan na lang ang pondo. Kayo, magkano ang pondo nyo sa loob ng isang taon? Magkano yung nakukuha nyo? Wala kaming alam, 'di ba? O 'di ba? Sinasabi nyo ba kung magkano lahat-lahat ng nakuha nyo? Wala rin, 'di ba? Hindi nyo rin sinasabi. So bulag kami, wala kaming alam sa mga perang nakukuha nyo sa gobyerno. O, nasaan ang transparency? Kayo ang walang transparency. Kayo ang walang accountability. Tama ako, di ba? O, tapos ang sabagay, ganyan talaga yung mga masasamang nilalang. No? Gagamit sila ng mga kasinungalingan. Gagamit sila ng propaganda. Gagamit sila ng mga alias-alias na witness para masiraan yung kanilang kalaban at madaya nila ang mamamayang Pilipino. O yan, mga kababayan, mga kalahing Pinoy. Tanungin nyo mga congressman kung mayroon bang COA report sila, no? Sa budget nila. Kung ninodit ba ng COA at may COA report ba? At tignan nyo rin, tanungin nyo sa Facebook nila, nasaan napupunta yung mga pondong nakukuha nyo. O yan, punta na po tayo kay Boying Rimulya. Ito pong ginagawa nila, ayaw pang madala, no? Halataan na eh. At itong mga ganitong teleserye, kumita na to eh. Napanood na nga natin eh. 'Di ba? Oo yan. Ording sa Abante News Online. Dito ko na babasahin. Ayan. Abante. War on drugs konektado sa Sabong, Rimulya. Posible. Ayan na naririnig nyo. Nababasa nyo naman siguro yung word. Posible. Ibig sabihin, posible, hindi pa sure. Di ba? Halatang paninira lang eh. Parang naririnig natin sa mga dilawan nito eh, kila Drilon, kila Gordon, there is a possible corruption. Gagandahan lang nila yung pagbigkas. Ayun na. Parang totoo na. Pero kung iisipin mo, there is a possible corruption. Wala silang sinasabing corruption, hindi nila tinutukoy. Posible lang, posible. O, yan na naman, no? Ginagamit na naman nila yung posible. Pero tatanim na sa utak ng mga bobo, alam, naku, baka nga. Ganun eh, ganun ang iisipin. Binobobo nila kayo. Kaya talinuhan nyo, huwag kayong magpabobo. Posible umanong may koneksyon ang kampanyang War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay sa lumalabas sa mga investigasyon. Wow. Sana magpakita ka ng ebidensya. So, ano ba yung lumabas na sa investigasyon nyo? Ano ba lumabas? Daldal lang eh. Daldal, di ba? Ito ang isiniwalat ni Justice Secretary. Wala, nagdaldal lang. Wala namang ebidensyang pinapakita. Rimulya sa panayam ni Pinky Web sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, ang pinatay noong investigasyon sa Senado, nakaraang 2021 yata yon, 4 years ago, si Bato, senador na nun, kasama sa nag-imbestiga si Bato dyan eh, or siya yata yung chairman. Okay? After 4 years, eto na, lumabas na yung alias Totoy. Si Dondon nga. Alam ko si Dondon nagsasalita na dati yan eh. Pero hindi raw napaamin, hindi raw talaga nagsalita. Ngayon nagsasalita na dahil ang
naririnig natin, wala na raw pera itong si Dondon. Dating big time, wala na raw pera. O bakit kaya, bakit kaya lumabas ngayon? Okay? So, dati 34 lang, ngayon mahigit 100 na. Parang ano lang to, war on drugs nga. 'Di ba? Umabot na sa 30,000. Yung mga report ng ano ng PNP nasa 5,000, 6,000 yung mga namamatay. Hanggang sa umabot na ng 30,000. Para maloko kayo, mas dadagdagan nila, mas pararamihin nila yung biktima para para kapanipaniwala sa mga bobong. Ganon ang ginagawa, di ba? Ngayon 100 plus na. Dating 34 lang. Sa tingin ko, yan, tingin na naman. Sa tingin. Okay? Isa kang Department of Justice. Okay, basa. Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaring may mahanap sa Taal Lake. Naniniwala si Boying na may mahahanap na bangkay sa Taal Lake after 4 years? Oh, ano na naman yan? Baka may makita kayong lumulutang na bangkay sa Taal Lake? Or meron kayong masisid? Tanim ebidensya. 'Di ba? Sa dagat merong tanim droga. Ito naman tanim ebidensya. Huwag na kayong magulat kung may mahanap yung mga sumisisid diyan. May pinakita sinisisid daw yung Taal Lake Baka may makita na buto. Tanim ebidensya. Meron ng tanim witness. Yan. At saka meron kaming ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung war on drug. May intersection yung drug war dito sa killings sa Isabong. May intersection. Ibig sabihin, may connection talaga. Kumbaga, nag-connect. Because the operations of many of the people here were intertwined also with the drug war, meaning to say they were involved in drug war and they were also involved in the sighting of these people. Dagdag pa niya. Paglilinaw naman ni Remulla, yung suspect lang sa drug war, yung mga pumapatay ng tao. Maaari sila rin ang kasama rito na pumapatay rin ng mga sabongero. Kita mo yung mga termino, maaari. Sa tingin ko, posible. Ayan. Dahil dyan, ang mga tanga, oo nga no, baka oo nga, hanggang saan nakanganga na lang mga tanga-tanga na mabilis mapaniwala, mabilis mauto. Ayan. Yan yung propaganda na tinatawag. Hindi sila direktang nag-aakusa, pero pinag-iisip nila kayo. Yan yung propagandang tinatawag. Di ba, kumita na nga yan, ginagawa na yan ni Trillanes, ginagawa na ni Risa Hontiveros. Ganun din pala si Remulla. Tanim kaso rin, tanim ebidensya, tanim droga, tanim witness. Ganyan din pala, propagandista rin. Naturing ang Department of Justice Secretary. Ganyan lang pala gagawin mo. Sa bagay, kung meron namang pundo, di ba? Pwede, sayang din yan. Laman tiyan yan. So, yan po ang sinasabi ni Remulla. Sabi nga natin, napanood na natin yan, at kumita na yan. Hindi na bibenta ngayon yan. Bibenta siguro sa mga sobrang tanga na lang ang maniniwala dyan. Ibibenta yan sa mga sobrang tanga. Pero alam ko, mas marami ang may isip, mas marami ang nag-iisip, mas marami ang matatalinong mga Pilipino. Siguro yung mga patay gutom yan, dadalhin nila yan, bibit-bitin nila yan, at isi-share nila. Yung mga sinabi ni Boying Remulla. Yung mga patay gutom na troll yan mga bayaran
1530 kumukubra yan, 15,000 a month, 500 a day. Sayang din yun. Magsisinungaling ka lang, maninira. Sa bagay, kung sinasabihan nating patay gutom, talagang nasisikmura nila yan. Wala na po yan, hindi na bebenta yan. Kasi, andyan na na ano na nabisto na Kaya tinan nyo, parang wala naman nagbabalita nito gaano. 'Di ba? Hindi naman nagba-viral yung statement, yung mga sinasabi ni Boying Rimulya kasi hindi na pinapansin. Pero tayo naman, nagko-komento tayo dito para labanan itong mga sinasabi ni Rimulya. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time, next vlog. Salamat, bye-bye.